Ang isang matindi at maningning na liwanag ang tumambad sa akin, kung saan nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang masilayan ko ito, nakita ko ang isang maganda, matangkad, matikas at matipunong lalaki. Masyadong maliwanag para masilayan ang kanyang muka, ngunit nakita ko ang kanyang napakagandang buhok na maningning na parang ginto, at napakaputing damit na may gintong pamigkis na sumagi sa kanyang dingdib. At nakalagay, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tumingin ako sa kanyang mga paa. Suot niya ang makintab na gintong sandalyas. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin at nang hinawakan ko ito, alam ko na yun na ang simula ng papakita ng Panginoon sa akin tungo sa langit at impyerno. Biglang umuga ang lupa at bumiyak sa gitna. May isang madilim na lagusan kung saan kami dumaan pababa, at isang kakilakilabot na kadiliman at malaking bilog ang aking nakita. At maririnig ang milyong-milyong boses na sumisigaw. Nakaramdam ako ng init na pakiramdam ko masusunog ang aking balat. At yun na palang lagusan patungo sa impyerno. Pagdating namin sa dulo ng lagusan, iniabot sa akin ng Panginoon ng isang papel at lapis upang isulat ang mga pangyayaring aking makikita at maririnig. At sinabi ko kay Jesus na, Panginoon, susundin ko ang iyong pag-uutos. Ngunit ngayon pa lang ang dami ko nang nakikita, mga kaluluwang pinapahirapan at napakalawak na apoy. Nakita ko ang kakilakilabot na itsura ng mga demonyo. Tumatakbo ang mga ito ng mabilis at may hawak na bagay sa kanilang kamay. Tinanong ko ang Panginoon kung bakit sila tumatakbo at ano yung hawak nila. Yun pala ay dahil nagmamadali ng mga ito, dahil alam nilang malapit nang maubos ang kanilang oras upang sirain ang sangkatauhan at kanyang mga hinirang. At ang bitbit nilang darts ang paraan ng kanilang pagsira sa mga tao, na bawat isang demonyo ay binigyan ng pangalan upang sirain ang tao at dalhin sa lugar na yon. Layunin nilang dalhin ang mga ito sa impyerno. Nakita ko kung paano tumakbo ang mga demonyo papalabas patungo sa ating mundo. At sinabi ni Jesus, tutungo sila sa lupa upang dalhin at itapon ang sangkatauhan sa lugar na ito. At habang sinasabi ito ay humagulgol ng Panginoon sa iyak na parang gusto ko na rin umiyak. Pagkatapos ay dinala ako ng Panginoon sa isang selda, kung saan nakita kong isang binatang nasusunog sa gitna ng apoy. Pansin ko rin na may nakasulat sa noo nito, numero 666 na parang nakatattoo din sa kanyang balat. Ang kanyang katawan ay nabubulok at tinuod habang siya ay nasusunog. Sumisigaw ito at humihingi ng tulong sa Panginoon, ngunit ang tugon ng Panginoon ay, huli na, ibinigay ko sa iyo ang pagkakataon at hindi mo ninais magsisi. Itinanong ko sa Panginoon kung bakit naririto ang binata. Ito daw ay malapit sa kanya noon, ngunit gaya ng iba ay tinalikuran siya. Napunta sa maling landas at nalulung sa masamang bisyo. Muling lumuha ang Panginoon at sinabi, hindi ko nilikha ang impyerno para sa sangkatauhan. Nilikha ko ito para sa demonyo at kanyang mga anghel. Ngunit dahil sa kasalanan at kakulangan ng pagsisisi, dito bumabagsak ang mga tao. Anak, ibinigay ko ang aking buhay para sa sangkatauhan. Ibinigay ko ang aking buhay dahil sa pagmamahal at awa, upang sila ay hindi mapunta sa lugar na ito, upang ang sangkatauhan na magpatuloy sa pagsisi at makapasok sa kaharian ng langit. Doon ko nakita kung gaano hindi matiis ng Panginoong pagluha dahil sa sakit na kanyang nadama habang pinagmamasdan ng mga tao sa impyerno. Sadyang nakakakilabot at nakakatakot ang lugar na iyon. Ngunit dahil kasama ko ang Panginoon, pakiramdam ko ako'y ligtas. Itinanong ko siya kung may kamag-anak ako sa lugar na iyon. At dinala niya ako sa kabilang selda kung saan nakita ko ang isang babaeng hinuud ang kanyang mukha. At mga demonyong walang tigil sa pagsaksak sa kanyang katawan. Sumisigaw ito at humingi ng tulong sa Panginoon. Nagmamakaawa na patawarin at ilabas sa lugar na iyon kahit sa loob lamang ng 1 minuto. Hindi ako makapaniwala na makakakita ako ng isang kamag-anak sa lugar na iyon. Iyon ang aking lola. Dahil sa hindi pagpapatawad, hindi rin siya pinatawad ng Panginoon. Ayon sa Panginoon, may pag-asa kapag magpatawad habang ikaw ay nasa lupa, at ang mga hindi marunong magpatawad ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Habang kami ay paalis sa lugar na yon, nakita ko na napakaraming kaluluwa na nahihirapan at nasusunog sa impyerno. Karamihan sa kanila ay niabot ang kanilang kamay upang humingi ng tulong at pakiusapan ng Panginoon na ilabas sila. Ngunit wala nang magawa ang Panginoon at bigla niyang sinabi sa akin na masakit para sa akin na makita ang bagay na ito. Kaya pakiusap, sabihin mo sa mga tao na habang sila ay nabubuhay sa mundo, may pag-asa pa silang magsisi. Bago kami umalis,
may huling pugon pang pinakita sa akin ng Panginoon. Sinabi niya na maraming mga sikat na tao sa impyerno at nakarating kami sa lugar kung saan nakita ko ang isang babae at sinabi ng Panginoon, yung babaeng nakikita mo ay si Selina. Sumisigaw ito at nagmamakaawa sa Panginoon. Ngunit gaya ng sagot niya sa iba, huli na nga ang lahat. Tumingin sa akin ng babae at sinabing, pakiusap, sabihin mo sa mga tao nangyayari dito. Sabihin mo na huwag silang pumunta dito. Sabihin mo huwag na nila pakinggan ang mga kanta ko o kahit awitin ng mga ito. At tinanong ko siya kung bakit. Sinabi niya na bawat oras na ipatugtog at awitin ng kanyang mga kanta, ay lalo siyang pinahihirapan sa impyerno at hahagisan ng sibat ng mga demonyo. Maliban dito ay lumalapit din ang mga tao papunta sa impyerno. Tinignan ko ang buong lugar at punong-puno ito ng mga artista at singer na namatay na. Wala silang ginawa kundi magkanta ng walang tigil. Sinabi ng Panginoon na, anak, kung ano man ang ginagawa ng isang tao sa lupa at hindi pa nagsisisi, ay yun din ang gagawin dito. At dinala ako ng Panginoon sa lugar kung saan nakita ko ang isang kilalang tao. Noon, akala ko, lahat ng tao na mamatay ay napupunta sa langit, na lahat ng nagsisimba ay napupunta sa langit. Ngunit mali ako dahil nakita ko ang isang papang naghihirap sa impyerno. Tinignan ko ang kanyang mukha at siya ay si Pope John Paul II. Sinabi ng Panginoon na, tingnan mo anak, ang isang papa ay naririto dahil sa kanyang hindi pagsisisi. Walang makasalanan, walang taong sumasamba sa anito, walang sakim at sinungaling ang magmamana sa aking kaharian. Oo, marami siyang bagay na nasabi, ngunit kailanman hindi niya sinabi ang totoo. Kahit alam niya ang katotohanan, pinili niya pa rin ang pera kahit siya ay nangangaral sa mga tao. Hindi niya sinabi sa mga tao na totoo ang impyerno at langit, at ngayon siya ay naririto. Pinangmasdan ko ang papa at may nakabalot sa kanyang lalamunan, isang demonyo na nababalutan ng karayom. Pilit niya itong tinatanggal ngunit patuloy ding bumabalik. Halika anak, sabi ng Panginoon. Ipapakita ko sa iyo ang buhay ng papang ito. Pinakita ng Diyos ang buhay ni John Paul at nakita ko kung paano siya mahalin ng mga tao. Iniidolo siya ng mga tao imbis ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon na napakaraming tao na hahatak ng papa na akala nila sila'y maliligtas nito. Ngunit sinabi ng Panginoon na walang sino man ang makakapagligtas sa isang tao kung hindi siya, wala ng iba. Gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya dahil tayo mahalaga para sa Kanya. Tayo ay mahal niya. Pinakita ng Panginoon ang lugar kung saan maraming taong naglalakad papunta sa impyerno. Maraming tao na naglalakad papunta sa lagusan na may kadena sa paa at nakasuot na itim na damit. At habang pinagmamasdan ng mga ito, nakita ko ang dalawa kong pinsan na naglalakad papunta sa lugar na yon. At sinabi kong, Panginoon, papunta dito ang aking pamilya. At sinabi ni Jesus, anak, ang mga taong nakikita mo ay mga taong hindi ako kilala. At ang dala-dala nila ay ang kanilang kasalanan. Sabihin mo sa kanila na pumunta sa akin, na patatawaran ko lahat ng kanilang mga kasalanan, na nakabukas ang aking mga palad para hintayin sila. Sabihin mo na sila ay naglalakad papunta sa lugar na ito, na pinili kita bilang isang bantay na nangangahulugang ikaw ay magsasabi ng katotohanan sa kanila. Sinabi ng Panginoon na maraming tao naglalakad papunta sa lugar na iyon. Mga sikat at mahahalagang tao. Gaya na lamang ng isang tao na pinakita sa akin ng Panginoon. Kilala siya sa buong mundo, ngunit siya ay satanista at hindi ito alam ng marami. Nakipagkasundo siya sa demonyo upang makamit ang kasikatan, ang katanyagan. Ang kanyang galaw kung paano sumayaw, yun ang nakita ko kung paano maglakad ang mga demonyo sa impyerno habang pinahihirapan ng mga tao. Sila ay dumudulas patalikod at hindi paharap. At ganon din ang pagsayaw ni Michael Jackson. Hindi itong naging madali para sa akin na makita siya sa kalagayan na yun. Ang sabi ng Panginoon, na kung sino man ang nakikinog o kinakanta at tumahanga kay Michael Jackson ay isang patibong ng demonyo upang ikaw ay mapunta rin sa impyerno. Ngayon kailangan itakwil ito ng mga tao dahil gusto ni Jesus na makawala tayo sa patibong na iyon para tayo hindi mapahamak at mawala. Susunod na nakita ko ay mga taong nakatali ang mga kamay hanggang sa paa. Mga taong naglalakad papunta sa impyerno. Bawat isa ay nakasuot ng puting damit ngunit ito ay punit-punit, gusot at puno ng mantsa. Nakita ko ang aking mga tiyo at iba pang tao na tumalikod sa Panginoon. At ang sabi ni Jesus, anak,
Ito ang mga taong kilala ko, ngunit nag-iba ng landas, at mga taong sabay nakasangkot ang namumuhay sa dalawang klase ng magkaibang relasyon. Tingnan mo kung paano sila lumayo sa akin, paano nila ako tinalikuran. Gusto kong sabihin mo sa kanila na darating ako para sa kanila. Darating ako para sa mga banal na tao. Sabihin mo sa kanilang bumalik na sa dating landas. Humayo ka at sabihin mong ako'y naghihintay para sa kanila, na isuko sa akin ang kanilang buhay at ito'y papalitan ko ng kaginhawaan. At muling lumuha ang Panginoon at sinabing, Anak, papunta sila sa lugar na ito. Humayo ka at sabihin mo sa iyong mga tiyo, sabihin mo sa lahat ng kamag-anak mo na papunta sila dito. Anak, maraming taong hindi maniniwala sa iyo, tanging ako lamang ang iyong tapat na saksi. At kahit hindi ka nila paniwalaan, sabihin mo sa kanila ang katotohanan.